Muling umugong ang buong mundo ng showbiz matapos ang panibagong kontrobersiyang kinasasakutan ni Baby Gandang Hari at ng matini idol na si Piolo Pascual. Sa isang emosyonal ngunit matapang na vlog na inilabas noong April 29, muling binalikan ni Baby Ganda ang matagal ng usap-usapang relasyon umano nila ni Piolo Pascual noong mga panahong nasa Amerika pa sila, partikular na sa San Francisco, California noong 2001. Ngunit higit sa lahat, isang linya ay tumatak at nagpayanig sa social media, "I am not outing you. I am only talking about my experience." Parang apoy na muling sinindihan ang matagal nang natabo ng issue. Sa loob lamang ng ilang oras, matapos lumabas ang nasabing vlog, nagliyab ang comment section, entertainment vlogs at mga online forums. May mga nagtanggol kay Baby Gandang Hari at nagsabing panahon na upang maging totoo sa sarili, ngunit mas marami pa rin ang nagpayag ng pagdismaya dahil para sa kanila tila muling binuksan ang sugat ng isang taong matagal nang piniling na nahimik. Sa gitna ng kaguluhan, maraming mga netizens ang nagtatanong, ano nga ba talaga ang totoo? At bakit tila hindi matapos-tapos ang kontrobersyang ito kahit tumipas na ang maraming taon? Bago naging si Baby Gandang Hari, kilala siya noon bilang si Rostom Padilla, isa sa pinakasikat na leading man noong dekada 90. Maraming mga kababaihan ang nahumaling sa kanyang karisma, mga tikas at misteryosong personalidad. Ngunit sa likod ng kamera, matagal nang inuusisa ng publiko ang tunay niyang sexualidad. Lalong umugong ang mga espekulasyon nang pumasok siya sa Pinoy Big Brother Celebrity Edition noong 2006 at tuluyang umamin sa sambayanan, "I am gay." Isa itong makasaysayang sandali sa Philippine television dahil unang beses nakita ng publiko ang isang malaking action star na buong tapang na nagladlad ng kanyang pagkatao. Pagkaraan ng ilang taon, muli niyang ginulat ang marami nang ipakilala niya ang kanyang bagong pagkatao bilang isang trans woman, si Baby Gandang Hari, kasabay ng deklarasyong "Rostom is dead." Samantala, si Piolo Pascual naman ay natiling isa sa pinakamalaking pangalan sa industriya. Mula sa matagumpay na teleseryeng Esperanza kasama si Julian Santos noong 1998, tuloy-tuloy ang pag-aangat ng kanyang karera hanggang maging isa sa pinagkakatiwalaang leading man ng ABS-CBN. Kahit ilang beses nang nasangkot sa samut-saring mga chisyo at mga chismis tungkol sa kanyang personal na buhay, nanatili siyang tahimik at maingat sa pagbibigay ng pahayag para sa kanyang mga tagahanga. Iyon ang dahilan kung bakit lalo siyang nirerespeto. Marunong siyang magtakda ng hangganan sa pagitan ng trabaho at pribadong buhay. Ngunit tila hindi kumbinsido si Baby Ganda na sapat ang pananahimik. Sa kanyang vlog, diretsang sinabi niyang na hindi rin niyang intensyon i-out si Piolo Pascual. Para sa kanya, ibinabahagi lamang niya ang kanyang personal na karanasan at hindi niya kontrolado kung paano ito bibigyang kahulugan ng publiko. Ayon kay Bibi, hindi pwedeng nasa gitna ka lang, palagi at hinuhulaan ng mga tao. Dagdag pa niya, napakadaling sabihin na isa lamang iyong experience at magpanggap na straight, ngunit para sa kanya, mas makabubuting maging malinaw kasayaan ng publiko na mag-away-away sa mga kaka. Ang kapal na lalamukhang ito kung tutuusin sa harap ng publiko na puno ng mga paglilinang sa isang katawan. Ngunit sa Pilipinas, iba pa rin ang realidad. Sa kabila ng pagiging modernisado ng maraming Pilipino, nanatiling konserbatibo ang malaking bahagi ng lipunan pagdating sa usaping sexualidad. Marami pa rin pamilya ang hindi handang tanggapin ang ganitong mga revelasyon. May mga karir na maaring masira, endorsement na maaring mawala, at reputasyong maaring mabahiran. Kaya para sa maraming mga netizens, hindi makatarungang husgahan ng isang taong pinipiling huwag magsalita tungkol sa kanyang personal na buhay.